Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa sallama tasliman katsira. Thumma amma ba'd. At sa pagpapatuloy po ng ating pag-aaral o pagtalakay sa mga kaganapan at pangyayari sa buhay ng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, at simula na po nating talakayin ng tungkol sa labanan sa Uhud o ang Ghazwat Badr. At binanggit natin ang iba't ibang grupo ng mga tao sa loob ng Madina at ang mga naging reaksyon ng mga kalaban, at gayon din ang naging paghahanda at naging preparasyon at tuluyang pagsugod nga ng militar ng Quraysh. At gayon din binanggit natin ang ilan tungkol sa mga mapagpanggap o ang pangtungkol sa mga munafiqin. At nung nakaraan ay tinalakay natin ang naging plano at pagpupulong na ginawa ng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kasama ng mga Ansar at Muhajirin patungkol sa mga mangyayari o kung saan dadalhin ang labanan na iyon. At hinati nga ng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ang mga sundalo sa tatlong batalyon. Una ay ang batalyon ng mga Muhajirin na ibinigay ang bandila sa pamumuno ni Mus'ab ibn Umair. At ang ikalawang batalyon naman ay mula sa mga Al-Ansar o sa tribo ng Al-Aus, at ibinigay ang bandila nito kay Usaid ibn Hudayr. At ang pangatlong batalyon ay mula pa rin sa Al-Ansar, mula naman sa tribo ng Al-Aus, at ibinigay naman ang pamumuno kay Al-Hubab ibn Al-Munzir. At ang buong sandatahan ay binubuo ng 1,000 mandirigma. So 1,000 silang mandirigma, at ang 100 sa kanila ay nakasuot ng armor, at ang 50 merong 50 mga ngabayo. May ilang salaysay na sinasabi na wala mga ngabayo, at itinalaga naman ng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam si Ibn Maktum upang mag-imam sa Madina habang siya ay wala. At pinahintulutan ng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, at nagbigay na nga siya ng hudyat sa pagtulak ng sandatahan, at tinahak nito ang direksyon patungong Hilaga, at umabante sila sa harapan, at ang nakasuot ng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ng kasuotang pandigma o ng armor. At nang malagpasan nila ang bundok ng Al-Wada' ay nakita nga nila ang isang batalyon na kumpleto ng kasuotang pandigma, at tinanong nga ito ng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, at sinabi na ito ay mga Hudyo na kapanalig ng Al-Khazraj. Ngunit tinanggihan ng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nung sinabi sa kanya na ang mga ito ay may naghahangad na sumati o sumama sa kanila sa labanan. Ngunit sinabi ng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam na hindi niya ito pahintulutan, at dahil nga ang mga ito ay hindi pa mga mananampalataya, at sila ay nananatili na mga Hudyo, at hindi niya pinahintulutan na sumama ito sa kanila sa labanan. At nang makarating na nga sila sa lugar na kung tawagin ay Shaykhan, ay pinarada ng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ang mga sundalo, at pinabalik niya ang mga sobrang bata pa. Kaya't ang lahat ng nakita niya na hindi nila makakayanan yung labanan, yung mga mahihina o yung sabihin natin na medyo may edad na. At kabilang doon sa mga pinabalik niya ay si Abdullah ibn Umar bin Khattab, dahil masyado pang bata, si Usama bin Zaid, si Usaid bin Duhair, at ilan pa mula sa mga bata na mga sahaba o kasamahan nun. Pero nabanggit na merong dalawa na pinasama ng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kahit sa kabila ng pagiging bata nila, dahil sinabi nung isa na siya ay pwedeng magaling siya sa pakikipagbuno, o magaling siya sa nagumamit ng sibat. At sabi naman nung isa na kung papayagan niyo siya, pero kaya ko siyang talungin sa
pakikipagbuno at yun nga sinubukan sila ng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam at nakapasa sila at nakita na yung mga skills o yung mga kakayahan nila ay maaaring mapakinabangan sa labanan. At sa lugar din na yun ay inabutan sila ng gabi, doon nagdasal sila ng Maghrib, pagkatapos ay nagdasal sila ng Isha at doon sila nagstay buong magdamag at pumili ang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam na 50 kalalakihan para magbantay ng pinakakampo nila at maglilibot-libot o mamando o magtitingin sa paligid nito. At ang pinuno ng mga yon ay si Muhammad ibn Maslama al-Ansari, at inako naman ni Dakwan ibn Abd Qais ang personal na pagbabantay sa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. At kinabukasan niya, ilang sandali na lang bago sumikat yung araw, dito na sinakatuparan ng mga munafiqun o ng mga mapagpanggap ang kanilang maitim na balak. So ilang sandali bago sumikat ang araw ay naglakad na nga ang mga Muslim hanggang sa makarating sila sa Asyaut. Nagpatuloy sila at doon sila nagdasal o nagsala ng Fajr. At sa pagkataon na yon ay napakalapit na nila sa mga kalaban na halos nakikita na nila ang isa't isa. Okay? At sa oras na yun o sa pagkataon na yun, doon na nagsabi itong si Abdullah ibn Ubay na sinabi natin na Rasul Munafiqin o pinuno ng mga Munafiqin, na sinabi niya na aatras siya sa labanan. Okay? At doon na siya nag-rebelde at umatras kasama niya ang 1/3 ng lahat ng mga sumama. So sa 1,000, isipin natin 1/3 yung mababawas, yun yung mga nakuha pabalik ni Abdullah ibn Ubay ibn Salul. Okay? So mahigit 300 na mga mandirigma nagsabing hindi namin alam kung bakit kailangan naming paslangin ang aming mga sarili. So parang doon sila nakuha na sinasabi na para tayong magpapakamatay sa labanan na to. Kaya't yung pag-atras na yun ni Abdullah ibn Ubay ibn Salul, ang katotohanan ay kunwari lang na pagpapakita ng protesta laban sa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kung saan ay iniwan nito ang kanyang pananaw na manatili na lamang sa loob ng Madina at sinunod ang mungkahi ng iba. So, ito talaga yung naging plano niya para sirain yung moral at yung plano ng mga Muslim. Pero walang pagdududa na ang dahilan ng pag-atras niya ay hindi naman dahil dun sa sinasabi niya na na hindi tinanggap ng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yung kanyang naging opinion o yung pananaw niya na manatili sa loob ng Madina. Dahil ang totoo, mawawalan ng saysay yung pagsama niya sa paglabas, no, kay ng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dahil kung yun talaga yung dahilan niya, simula pa lang sana nung paglabas nila sa Madina ay hindi na siya sumama. Okay, humiwalay na siya at hindi na lumabas kasama pa ng mga Muslim. Pero yun talaga yung naging plano at balak niya. Kaya pinaka talaga dahilan ng ipokrito na to o ng munafiq na ito ay ang pagrebellion niya sa isang napaka-critical na posisyon na. Okay, na kung saan magdudulot yun ng malaking pagbaba ng moral, pagkasira ng plano, magdudulot yun ng kaguluhan at pagdududa. Okay, yung pagdududa sa puso ng mga mandirigbang Muslim. Kay puso at isipin, madidemoralize sila sa gagawin niya na yun, na halos makikita kung saan sa posisyon na yun, nakikita at naririnig na nila yung mga kalaban. Kaya at kung doon niya yung gagawin, at hihiwalay, atras yung karamihan sa mga sundalo, ay makikita natin na talagang malaki yung magiging epekto nun sa magiging resulta nung labanan. At isa pa sa mga naging dahilan ng munafiq na ito na si Abdullah ibn Ubay ibn Salul ay para sirain nga yung mataas na moral, okay, at yung kasiglahan ng mga mandirigmang mga Muslim, at sa paghihikayat naman sa mga
kumbaga may pag-aalinlangan o pagdududa pa sa kanilang mga puso at yung kanilang kumbaga hindi buo yung kanilang loob at sarili sa paglabas na yun. So sa ganung kalagayan, mas magiging madali yung kumbaga yung plano ng mga kalaban ng Islam. Okay? At kasama dito si Abdullah ibn Ubay bin Salul, nakipagkasundo sa mga musyrikin, mas magiging madali ngayon para sa kanila na talunin at patayin ng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. At pagkatapos noon ay muli na naman mabubuksan ng daan para mabalik yung pamumuno sa kanya. Dahil isa sa mga naging dahilan ng malaking galit ni Abdullah ibn Ubay bin Salul ay yung naudlot na pamumuno niya sa Yathrib ng mga panahon na yun, o sa Madina. So halos na isakatuparan niya ang ilan sa mga balak at plano nitong si Abdullah ibn Ubay Salul dahil dinapuan kumbaga kung paano niya nahikayat ang 1/3, okay, na bumalik kasama niya sa Madina. Pero si Allah subhanahu wa ta'ala ang may higit na magandang plano. Okay? Wa makaru wa makarallah wallahu khairul makirin. At pinanatili ni Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ang ilan sa kanila at pinartatag at pinalakas ang mga kalooban, ang kanilang mga puso, at ay nalis ang pag-aalinlangan dun sa mga natitira at kumbaga nagdesisyon yung ilan na una gustong bumalik kasama niya ay kumbaga nanatili doon at hindi bumalik kasama niya. Okay, sinabi na subhanahu wa ta'ala sa Quran, in hammat ta'ifatani minkum an tafshala wallahu waliyuhuma wa 'ala Allahi falyatawakkalul mu'minun. So sinabi ni Allah, nang hangarin ang dalawang pangkat mula sa inyo na mawalan ng katapangan sa pakikipaglaban, subalit si Allah ang tagatangkilik at tagapangalaga nila, at kay Allah dapat magtiwala ang mga mananampalataya. So ginawa ni Abdullah bin Haram, okay, na ama ni Jabir bin Abdullah radiyallahu anhu, sinikap niya na paalalahanan yung mga nag-alinlangan o yung mga mahihina yung mga puso mula sa mga hipokrito sa obligasyon nila sa napaka-sensitibo at napaka-delikadong pagkakataon niyo. So pinangaralan niya, pinaalalahanan niya, sinundan niya ng mga at hinimok niya na bubalik. Okay? At sinabi sa kanila na hali kayo at makipaglaban kayo sa landas ni Allah o maging tagapagtanggol man lang. So sinabi nila, kung alam lang namin na tunay na kayo ay makikipaglaban, hindi kami babalik. So iniwan sila ni Abdullah ibn Haram at sinabi niya, ilayo nawa kayo ni Allah, mga kaaway ni Allah, hindi kayo kailangan ng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. So yung mga umpisa pa lang ay plano na nila o kasama na ni Abdullah bin Ubay sa plano na yun ay yun nga ang kanilang naging tugon. At sinabi nila subhanahu wa ta'ala patungkol sa mga munafiqin na yun, wala ya'lam Allahu alladhina nafaqu wa qila lahum ta'alaw qatilu fi sabilillahi aw idfa'u qalu law na'lamu qitalan lattaba'nakum hum lil kufri yawma idhin aqrabu minhum lil iman yaquluna bi afwahihim ma laysa fi qulubihim wallahu a'lamu bima yaktumun. Sinabi ni Allah at upang kanyang masubukan ang mga mapagkunwari, at sinabi sa kanila, hali kayo. Doon sa kwento na yun na nabanggit natin. Kaya makipaglaban kayo sa landas ni Allah o maging tagapagtanggol man lang. Sinabi nila ng mga munafiqin, kung nalalaman lamang namin na magkakaroon ng pakikipaglaban, ay tiyak na sumunod na sana kami sa inyo. Sabi ni Allah, sila sa araw na yun, sa kawalan ng pananampalataya, ay higit na malapit. Mas malapit sila sa kawalan ng pananampalataya kaysa sa pagkakaroon nito. Hum lil kufri yawma idin aqrabu minhum lil iman. Okay? Sila sinasabi nila, yaquluna bi afwahihim ma laysa fi qulubihim. Sinasabi nila sa pamamagitan ng kanilang mga bibig ang wala naman sa kanilang mga puso, at si Allah ay masigit na nakakaalam sa anumang ikinukubli o itinatago nila sa kanilang mga puso. At dahil nga sa pangyayari na yon, ang mga nalalabi ng mga kawal ay nagpatuloy sa kanilang paglakad sa papunta sa lugar ng labanan, at matapos nga ng rebelyong iyon ay paghiwalay nila
Okay, ay tumayo ang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kasama ng mga natitirang mga kawal o sundalo, at sila ay nasa 700 na mandirigma na lang mula sa 1,000. Okay, at pinagpatuloy nila ang kanilang paglalakad patungo doon sa kinaroroonan ng mga kalaban, at ang kampo ng mga musyrikin ay nakalagay sa lugar na kung saan ay maraming daan patungo sa Uhud ay halos nasarahan na. So inshallah, pagpapatuloy natin ang pagtalakay sa mga nangyari o naging kaganapan sa Gazwat Uhud. Hanggang sa muli po, wa sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, wa akhir da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin.